Na-corner po mga kababayan ng Korte Suprema si Lolong, si Lalay, yung mga buhaya sa Kongreso mga kababayan. Dahil, di ba pinasagot sila ng Korte Suprema ng 11 tanong mga kababayan galing sa Supreme Court. At bawat isa doon mga kababayan, sa pool talaga sila. As in, bullseye na bullseye ang mga buhaya. At tatlo sa mga katanungang ito mga kababayan ay hindi masagot ng mga animal na mga buhaya. Oh. Kabilang na dito mga kababayan ang katanungan ng Korte Suprema na kung ano daw na komite ang nag-prepare mga kababayan sa draft ng Articles of Impeachment. Hindi nila masagot dahil minagic mga kababayan Wala pong hearing mga kababayan sa Kongreso tungkol dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte bago nila i-transmit doon sa Senado. So walang committee na nag-handle mga kababayan. Hindi yung good governance mga kababayan ha. Dahil iba yun Dahil hindi yung tatanggapin mga kababayan para sa impeachment. Yung actual talaga na hearing doon sa Kongreso mga kababayan kung anong komite. Parang wala mga kababayan. Biglang sumulpot kaya hindi nila masagot ang tanong. Ang pangalawang tanong na hindi nila masagot mga kababayan na kung kailan na-circulate sa mga miyembro ng Kongreso ang Articles of Impeachment na ito. Dahil crucial yan mga kababayan na may sapat bang panahon para mapag-aralan ng mga kongresista itong Articles of Impeachment? Last day na sila nagsabit Ang sabi ni Marcoleta mga kababayan, wala nang panahon para magbasa. Yung iba mga kababayan, wala nang binabasa, pumirma. Akala pa nga nila dati para sa ano daw yun mga kababayan, snacks. At ang pangatlong tanong, na kung ang bawat isang Articles of Impeachment ba daw na kanilang isinumite doon mga kababayan ay mayroong kaukulang ebidensya isa-isa doon sa mga charges na binibintang nila. Yan ang tanong ng Korte Suprema, hindi masagot ng mga buhaya mga kababayan. Kaya, sa pool mga kababayan. Pero 11 ang tanong, isa-isahin natin ha. Pakinggan natin si Atty. Topacio. Ito po ang mga tanong ng Korte Suprema. Sa ating mga buhaya, miyembro ng mababang kapulungan. Mababang paaralan. Ay Diyos ko, mga mababang paaralan, mababang kapulungan. Actually, tanong po nila ito sa buong Congress, meaning the House and the Senate. Ang Senate po sumagot na, sabi nila. Based sa mga tanong mga kababayan, hindi yan masasagot ng Senado dahil ang lahat ng iyon is naka-address sa Kongreso. Yung mga tinatanong nyo po, pasensya na kayo, hindi po namin alam ang kasagutan dyan kasi sapagkat lahat po yan, ang makasasagot lamang ay ang House of Representatives. Ito po yung mga House of the Crocs. Maganda naman po yung mga tanong at karapat-dapat lamang po. Okay, eto ilang questions po ito, marami-rami ito. Number 1, tinanong nila, ano nang status ng unang 3 impeachment complaints na hinain ng mga pribadong mamamayan? Kasi naglahong parang bula mga kababayan, hindi inaksyonan, hindi diniscard mga kababayan, wala silang desisyon. Biglang na-iskipan mga kababayan. Kung magugunita natin Ma'am Jubes, etong titransmit po sa Senado ay pang-apat na impeachment complaint. May 3 nauna within the same year, within last year, di ba? Ano nang nangyari doon? May mga nauna. Okay. Sino ang nagdesisyon? Ang eksaktong petsa kung kailan yung mga complaints, yung naunang 3 na final na pribadong mamamayan ay inendorso ng isang miyembro ng House. Alam niyo po, kapag ang kailan yun? Private citizen ay nag-complain, hindi po automatic natatanggapin yan, dapat i-endorso ito ng isang miyembro ng Congress. Ngayon, kung miyembro ng Congress na nag-file, automatic po yun. Nag-endorso nun mga kababayan, sila Percival ata yung yung tik-tik mga kababayan. Itatransmit na po yun sa committee. Magkakaroon na po ng hearing yan. Okay. Number 3. Doon sa 3 reklamo ng mga pribadong mamamayan, yung Secretary General ba ay may kapangyarihan na magpasya? Kung wala. Kailan? Yan. Walang kapangyarihan mga kababayan ang Secretary General. Ita-transmit sa speaker yung 3 yon. Ibig sabihin, di ba pinatagal nila mga kababayan? May nauna ng 3. Tapos tinulugan. Tapos sila ngayon mga kababayan nagsasabi, fourth with dapat bilisan ng Senado. Tapos sila tinulugan nila. Ang bawa may nag-file. Inendorso. Nakalagay po sa batas
including the Constitution, na dapat yon pag kami inendorso na, i-transmit na po sa House, sa Speaker of the House. Tinatanong ng Korte Suprema, ang Secretary General ba? Kasi Secretary nga, di ba? Secretary General. Opo. Siya po ang tumatanggap ng lahat ng mga impeachment complaints. Parang sekretarya mo, di ba? Pag may sulat sa'yo sa tanggapan, Opo. yung sekretarya mo tumatanggap, di ba? O, Opo. siya ba ay may kapangyarihan na magdesisyon kung kailan o kailangan sumunod siya doon sa period na nasasaad sa batas? Yan. Number 4. Sabi fourth week. Yan. So tayo naman ang sasampal sa kanila mga kababayan ng fourth week. Kung hindi tinransmit ng Secretary General yaong unang 3 complaints para sa impeachment, kung hindi niya tinransmit, sakaling ang sagot ay hindi po tinransmit inupuan, ano ang basihan sa batas? Hindi pwedeng yung ayaw. Di ba? Ayaw. Sila ang nag-imbento mga kababayan. Hindi sinusunod ang batas. Ba't ayaw mong i-transmit? Ba't hindi mo tinransmit? Ayaw. Hindi po Ayaw. pwede yun. May batas Oo. Anong basihan ng desisyon ng Secretary General? Anong desisyon sa batas na ito ay huwag i-transmit sa Speaker? Okay. Ayan mga kababayan. Na-corner ang mga Ang buhaya. 5 tanong, tungkol pa rin doon sa mga reklamo ng mga pribadong mamamayan. Yan. Ilang session days na ang dumaan mula nung itong mga complaints na ito ay na-endorso. Ibig sabihin, inaprubahan ng isang miyembro ng Kamara hanggang ito ay dinala sa House Speaker. Yan. Okay. Susunod na tanong. Doon sa mga articles of impeachment na pinadala sa Senado, pagkatapos na ang articles of impeachment ay naaprubahan ng required number, sabi nila, ay 200 daw almost unanimous. Sinong komite ng Eto mga kababayan ang hindi nila nasagot. House ang nag-prepare ng articles of impeachment? Hindi nila masagot dahil wala Wala tayong nakita mga kababayan na mayroong hearing dyan bago yan pinagbotohan. Kasi noon pong kami ay nagpa-impeach at na-impeach namin successfully si then COMELEC Chairman Andres Bautista. Yung Committee on Justice po ang nag-prepare. Siya po ang Dito nag-prepare mga kababayan, dito parang wala. ang articles. Nung una na disapprove, sinabi nila hindi namin itatransmit. Ngunit sila ay na-overrule ng majority. So tinransmit. Pero ang nag-prepare po niyan ay ang Committee on Justice. Natatandaan po, kasama ko pa si then Congressman Harry Roque sa pag-prepare niyang articles na yan. Pero final ay yung committee. Kami ang nag-file ng complaint, pero hindi po yung complaint na pinafile ang pinadadala sa Senado. Yun po ay ginagawan pa ng articles ng Committee on Justice. Tinatanong ng Korte Suprema ngayon, sinong nag-file? Pero kailangan na muna natin mag-time check. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yo Topacio. Nag-break mga kababayan, nag-break. Hindi natin natapos ang mga tanong pero babasahin na lang natin mga kababayan para hindi kayo mabitin. Anong number na ba iyon? Number 6. Number 7 mga kababayan. Ano nga ba yung number 6? Sino ang nag-prepare ng articles of impeachment? Number 7, sino o anong komite ang nag-prepare ng draft ng articles of impeachment? Number 6 kung sino ang nag-prepare. Number 7, anong komite ang nag-prepare? Number 8, kailan pinacirculate itong articles of impeachment mga kababayan doon sa mga miyembro ng Kongreso? Number 9, na mayroon ba silang nakalap na ebidensya mga kababayan sa bawat charges bintang nila doon sa articles of impeachment? Number 10, natanggap ba mga kababayan ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso, na-review ba nila ang mga charges at saka mga ebidensya bago sila pumirma? Sa tingin natin, yan ang kulang mga kababayan Salat sila sa oras. Ang dami nun, dapat basahin mga kababayan. Pumirma na ang ilan nang hindi pa nababasa. At
number 11, huling katanungan. Nabigyan ba ng panahon si VP Sara Duterte na marinig ang kanyang panig mga kababayan? At ipagtanggol ang kanyang sarili dito sa mga inaakusa sa kanya? Malinaw yan mga kababayan, hindi nabigyan ng tsansa si VP Sara. Dahil in the first place, wala ngang komite na nag-hearing dyan bago isinabmit ang impeachment article mga kababayan sa Senado. Oh. Diyan pa lang, butata na sila mga kababayan. Hindi nila magagamit yung Committee on Good Governance dahil ang purpose sila doon mga kababayan is in aid of legislation. Iba itong articles of impeachment mga kababayan. So, diyan pa lang, butata na ang mga buhaya. Na corner ang mga animal. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.